guys, welcome to America's first and only daily talk show for and about the Filipinos, kung saan po sa Kababayan LA sa atin pong paboritong programa. Kami po ay naghahatid sa inyo ng mga balita at mga istorya tungkol sa ating mga kababayan dito sa Amerika at maging sa mga kababayan natin sa Pilipinas. And on Thursdays, here on the show, magiging regular na po ang Pinoy Insider na naghahatid sa atin ng mga chismis tungkol sa ating mga paboritong artista sa Pilipinas. Joining us via Skype this afternoon ay ang kanilang editor-in-chief, si Eugene, is on the line. Hello, Eugene, and welcome to Kababayan LA. Hello again, and good morning dito sa Philippines, and good afternoon dyan sa ating mga kababayan sa LA. At pinakamalaking balita ngayon sa showbiz na actually, because he was sick for a long time, people are kind of prepared for the news. The Philippine King of Comedy na si Dolphy ay pumanaw na. Yes, oo nga. At medyo malungkot nga ang buong Pilipinas. Siyempre siguro ang lahat ng mga fans niya from all over the world. And in fact, even President Aquino, the President of the Philippines, ay dumalaw sa burol ni Dolphy at meron pang deklarasyon? Yeah, oo. At ngayong araw nga na ito ay dineklara niyang National Day of Remembrance. Sa halip na tinawag nating Day of Mourning, pero yun nga, ginawa niyang Day of Remembrance para kay Comedy King Dolphy. Because he was such a great comedian, and even when he was sick, even when he was feeling weak, hindi naman nagpakita ng sobrang pagkalungkot itong si Mang Dolphy. Ano ba ang mood ngayon sa burol? Marami bang nag-iiyakan? Marami bang malungkot? O, you know, is there a sense of peace at least? Actually, nung unang gabi, medyo malungkot. Siyempre, marami nag-iyakan, yung mga dati niyang nakasama, lalo na yung mga yung talaga malalapit sa kanya, tulad nila Maricel Soriano at yung mga dati niyang kasamahan sa pelikula na si Liz Alindogan. Pero ngayong gabi ay medyo masaya na. In fact, mayroong tinawag nating eulogy dun sa kanyang burol sa Heritage Park. At medyo masaya na yung mga sinasabi ng mga kasamahan niyang artista. Although, hindi natin mawawala yung medyo may konting iyakan pa rin. Pero more or less, medyo maganda na ang mood ngayong gabi. There's gonna be 4 days na pwedeng bisitahin yung mga labi ni Dolphy, and is it open to the public? Yeah, it's open to the public. Kahapon, 8 to 3, 8 ng umaga hanggang 3 o'clock ng hapon. At ngayong araw na ito ay ganun din, 8 to 3 ng hapon din para sa public. Pero yung natitirang mga oras ay para uli sa mga malalapit na kaibigan at saka sa mga taga-showbiz din. Okay, 18 anak, 18 kids from 5 different women ang naiwan ni Dolphy. Kasama na dito syempre yung isa pang one of his popular relationships ay yung kanyang live-in partner na si Alma Moreno, na nagbigay ng pahayag naman tungkol kay Shasha Padilla, who was the last partner of Dolphy. At medyo talagang bilib nga itong si Alma kay Shasha Padilla dahil nga she stood by his side until his last breath. So medyo talagang hindi nga katulad nung nangyari sa kanila na nagkahiwalay sila. Itong si Shasha talagang she held on until Dolphy's death. And speaking of Shasha, wala pa siyang tiyak na plano kung anong gagawin pagkatapos malibing si Tito Dolphy sa linggo. Yeah, wala pa. Actually, medyo sabi nga niya kanina, wala talaga pa siyang balak. Gusto niya lang magpahinga at gusto nilang matulog doon sa dati nilang kwarto na magkakasama, yung dalawang anak niya, si Nicole at saka si Zia. And maybe recollect some good memories of the King of Comedy. Alright, Eric Quezon, one of the sons of Dolphy, ay nag-share naman ng isang parang nakakatuwa, nakakatakot, nakakatawang balita. Actually, nitong ang dinala nila sa ABS-CBN Dolphy Theater, ang bangkay ng King of Comedy noong kahapon, actually noong isang araw, at pagkatapos ay ibinalik sa Heritage Park. Nung umaga, dumalaw ang dating First Lady na si Imelda Marcos, pero hindi nila kaagad na ipakita ang bangkayan ni Tito Dolphy dahil nga nagkaroon ng kakaibang itsura doon sa kanyang kabaong at nabaliktad daw. Siguro sa pagdadala from ABS-CBN at papunta sa Heritage Park, medyo malayo yun at hindi natin alam kung anong nangyari. At nakita nga ni Eric na baliktad
So parang sinabi niya, pinaglalaroan yata kami ni Daddy until now. Parang he's playing a joke on us. At bago nga pinakita kay dating First Lady, ay inayos muna nila uli yung bangkaya at Chanel. Alright, we'll end on that note at alam ko mas marami pa mga showbiz balita sa Pinoy Insider for now. Eugene, thank you for sharing those stories with us. Yeah, thank you very much at good afternoon ulit sa ating mga kababayan dyan sa LA. Yes, and good morning naman sa'yo. Yeah. Dito naman po sa Kababayan LA, kami po lahat dito ay nakikiramay sa mga naulila ng Philippine Comedy King na si Dolphy, hindi lang po sa kanyang mga kamag-anak, kundi sa totoo lang po tayong mga kababayan, tayo pong lahat ng mga Pilipino nawalan sa pagkawala ng ating iniidolong King of Comedy sa Pilipinas. I don't know, but I think somebody up there likes me so much. Pasalamat ako sa kanya sa sobrang biyaya at tagumpay na binikaloob siya sa akin sa pag-aartista. And saka marami nagdadasal sa akin mga tagahanga.